Gusto po mga ka-59 and have a blessed day fully sa ating lahat at magandang araw po sa lahat po ng mga naka-duty at yung mga duty pa lang po. Ingat po palagi, lagi ang tindandaan po. Like ko inuulit lagi yung ating pag-turnover po pag indoors saan naman po mga tagubilin sa area natin. Okay, ang topic po natin ngayon is about po doon sa mga security officer naman na bagong assign sa kanilang mga panibagong assignment. Siyempre, yung mga security na vlog natin previous na yung mga bago. So, ganun din ang officer, nababago din po. Minsan, mahawak sa ganitong detachment, ililipat sa ibang detachment. Ano yung dapat natin gawin pag tayo yung nalipat sa mga area na bago nating assignment? So, ito po yung experience ko na rin na maaaring makatulong po sa mga officer po dyan na nalilipat. Talaga pong panibagong laban na naman, sabi na. Sabihin, back to zero po ulit tayo kahit sa tagal natin sa pagiging officer sa ibang detachment, panibago na naman. So manangangapa rin tayo, maninibago din naman, pero nandun pa rin naman po yung pinaka essence po ng trabaho, the same pa din, kaya nga lang po talagang may mga changes po na malaking mangyayari. Okay, una, saan po magkakaroon ng changes? Siyempre sa mga tao makakasalamuha natin, sa mga boss natin, iba na naman. So panibago na namang pag-iisang ito. Pero dapat po talaga siyempre ang officer matatas lang po yan. Talagang lahat pwede natin pakibagayan, sabi na. Okay, ang unang gawin po natin is yun din, do not compare. Huwag na rin natin i-compare yung mga pinanggalingan natin before, kung anong dating ginagawa mo, sino yung mga boss natin, ganito ako dati doon, ganyan, ganito. So iba po talaga. Lalo't kung napunta ka sa mga medyo matindi talagang labanan like mga factory, mga warehouse, syempre po sa mga construction area, talagang iba po ang datingan dyan. So dapat adjust palagi. Yun lang na pinakasusi dyan, adjust. So and then aralin po natin. So yun nga, do not compare. Pangalawa po is tingnan natin yung house rules. Pag-aralan natin ano ba yung house rules sa dadatingan mo, yung dapat ang tingnan agad natin. Basahin agad natin yung policy ng company, ano yung mga do's and don'ts, ano yung mga protocol nila. So dapat doon kasi iyon ang i-implement po ng ating mga security personnel, syempre. Kaya kailangan basahin agad natin at aralin. So kung hindi po natin naintindihan, may mga tanong tayo, may mga queries, direct tayo makipag-coordinate sa ating manager kung sino nag-head po ng ating company, para na sa ganun po smooth yung ating pinalitan, na matutuloy yung trabaho ng pinalitan nating officer dahil naka-endorse na po sa atin yan. So aralin po natin. Okay, so next po doon is yung guidelines ng mga security. Tingnan din natin ano ba yung protocol nila, kasi dito po talaga napakahalaga po nito. So tingnan po natin ano ba yung concept na ginagawa ng mga security personnel doon sa area. Ano yung trabaho nila, accurate ba, ibig hindi na ba obsolete yung mga ginagawa. Halimbawa po, when it comes to checking, tama ba yung checking nila? Kasi ano po yan pwede nating baguhin, i-suggest po natin yung mga pwede natin i-note po natin, ano yung napapansin natin. So try to observe. So mukhang hindi na tama itong ganito, so i-ano natin, huwag agad yung babaguhin agad, hindi po, kailangan aralin muna and then i-endorse sa management yung iyong mga nakitang medyo may kakulangan or kailangan i-upgrade lang yung mga existing policy. So i-upgrade lang, so dagdagan natin kung paano natin lalong mapapanatiling yung safe and security ng area. So dapat tinitingnan po natin yan. Kung may mga dapat baguhin sa mga schedule, kung paano yung ganito, ganyan, dapat ganito. So bigyan natin ng pagpapahalaga yon, kasi dyan din nakasalala yung, alam nga natin yung house rules and policy ng company, and then yung implementer naman medyo struggle, hindi na uunawaan, medyo lousy ang dating. So useless din po yan. Talaga ho ang company policy, talagang ano yan, concrete talaga yan, talagang pinag-aralan din ng mga nasa itaas yan. So kapag ibinabayan, talagang alam nila yung proseso, alam nila yung accuracy niyan. So dapat yung nag-i-implement, dapat higit na kaya nilang i-implement ng tama yung mga policy na yan. Kasi kung medyo sa pagdating sa security, hindi na-handle ng tama yung house rules, magulo po ang magiging ng company natin. Ang kakalabasan po niyan, puro bulilyaso po. So mati-charge lagi ang mga security. So dapat tinitingnan ng officer yan pag bago tayo natin. So pag naaral natin na okay na, tamang palitan ito, dapat coordinate agad po tayo sa management na dapat po ganito, ganyan, gawa agad natin ng report para at least pag-aralan din ng management kung kailangan na ba o hindi. So kailangan po yun, mahalaga po yun. Okay, next po is yung ating pong mga records. Check nyo din yung mga records ng ating mga security personnel na datnan kung accurate pa yung records niyan. Kasi
kailangan yung mga records, mamaya biglang hanapin yan. Ano yung nasa yung record natin? Ako nga, minsan mina-assign ako sa ibang mga assignment. Nung dumating ako, walang mga logbook doon sa mga delivery area. So magtataka ka, bakit walang logbook? Mga ganyan. Marami akong na-handle po na ganyan, malabo na kulang-kulang. Para baga ang logbook, after nilang matapos yan, kung saan-saan na nakakalat na yan, walang safekeeping. Sa akin po, hindi po pwede yan in my part. Pagdating po sa record, lahat ng logbook namin, kailangan yan naka-account yan. Pag natapos mo yan, tatagingan natin yan kung anong sinimulan mo yan hanggang natapos. Mahalaga po ang records. Tandaan po natin, we are preserving the documents, the records of the company. Yun ang nangyayari sa araw-araw. Hindi man gagamitin yan na kailangan ng ating mga official, may mangyayari na kakailanganin din in return yan. So, ang mahalaga, nasa safekeeping natin yan. Lahat tingnan natin. Pagmula doon sa mga incoming, outgoing, especially sa mga staff natin, mga in-out ng mga yan. So, kailangan po recorded yan. Kahit hindi nasabihin ng top management yan, that is the standard operating procedure SOP na yan sa security. Ako pagdating sa ganyan po, ang ginagawa ko talaga sa mga staff, naka-record po lahat talaga sa amin yan. Wala kaming pinalampas dyan. Dapat it should be recorded kasi hindi man hanapin yan, walang problema. Kasi sobrang experience ko na yan. May na-assignment din po ako dyan. Hiningan ako ng 1 taong in-out ng mga personnel namin. So kung wala, kasi sa mga iba naming area, na hawak din ng malaking company na yan, may mga kumakalat na payroll padding. Ganyan, ganito. So, nag-screening lahat ng mga building ng mga company. Ngayon, hinanapan kami na in-out. So, sa akin, may party naman sa itinatas yung sarili natin. Talagang nang dumating ako sa area na yon, talagang nakalagay sa akin yung mga in-out ng mga staff. Lahat. So, nung hiningan ako, bigyan daw ako ng 3 days. Sabi ko, sir, give me 1 hour. Kaya kong gawin niya kasi naka-record lahat yan. So, mabilis. Diba? Sabi, talagang kaya, yes, sir. Naka-record po lahat. So, bibigyan kita. So, after nung natapos ko yun, pinadala ko agad sa head office. So, ganun. Kailangan po yun. Huwag nating hayaan na kailangan tusang kapaturan. As an officer, dapat meron tayong initiative. Andiyan yung pusa talaga natin. And paano natin ma-handle? Kasi in return sa atin din babagsak lahat ng problema na yan. So, dapat unahan na natin. Advance tayo. Hindi man gamitin yan. Nag-record tayo ng logbook. It doesn't matter. Ang importante dyan, excuse me, nare-record natin lahat. Yun ang pinakamahalagang aspeto sa security when it comes to recording. Ang iba dyan, ninineglect. Hindi na kailangan yan. Bahala na. Naku po. Kailangan i-emphasize natin maigi sa ating mga security personnel yan, yung paano mag-handle ng record, tingnan natin maigi. Ngayon, kung kulang, gawan agad on the spot. Ako, nung sabi ko, bakit walang in and out sa mga delivery, ang dahil pumapasa na sa kanya, paano nagka-problema on the spot, binigyan ko ng logbook. Kasi hindi po sabi kasi sa ganito na yung nakasanayan. O dati yun, kaya nga dapat nakikita ng mga bago. Kaya mas maganda rin yung nagkakaroon ng changes para at least nakikita yung mga mali Diba? Kasi kung mananatili ng ganun yun, ako, malaking magiging problema. Not only the companies, including the agency. Kawawa sa agency, magsasuffer po dyan. So, kailangan nakaano talaga yan. Tinitingnan natin paano natin masisecure na hindi tayo marulusutan, magkakaproblema. Especially pag meron tayong handle ng mga parking sa mga ticket when it comes. Dapat mabusisi po tayo dyan. Talagang hindi biro. Kasi ako, medyo naiinaano ko na yung mga ganyang bagay. Paano ko i-handle yan? Although hindi perfect, pero at least sabi nga, magiging perfect yan. Sabi nga, good practice makes you perfect. Pag lagi mo talagang inuulit-ulit, tinitingnan mo yung pwedeng maging angulo, pwedeng ganitong gawin natin, eto na, ganyan. So, mapaperfect po natin yan. At hindi tayo magkakaroon ng problema. So, dapat mahalaga po recording. Iyan ang dapat na higit na binibigyan pansin ng mga officers sa record. Lahat. Lalo sa mga incoming, outgoing po. Lagi na nasabi ko sa inyo. Mahalaga po yun, record. Now, kung sakali pong okay na, naplansya nyo na yan, yung pagdating mo doon, syempre po kailangan din, aralin natin yung attitude ng mga guard natin. Huwag tayong masyadong, pagdating pa lang, kailangan, ito na gawin din, kailangan, ano ba yung nagiging problema? Dapat maging, abutin natin sila, huwag tayong masyadong malayo sa kanila. Yung, kung officer ka lang, hindi pwede, dito lang ako, hindi. Kailangan, yan doon yung report na maganda, na ano ba yung magiging problema natin, ano ba yung mga natin. Ibig sabihin, through that portion na kayo nag-uusap ng maayos na hindi naman para talaga sobrang laki ng boundary ninyo, is mau-open nila kung ano yung mga ganito, ano yung ganyan. So, sa mga sinasabi nila, makakuha tayo ng idea doon. Diba? Mapag-aaralan natin. Tama naman yung sinasabi nila. So, kailangan hingi tayo ng suggestion sa kanila. Lagi natin i-briefing sila, ano yung dapat natin gawin, ganito, ganyan. So, iba sa inyo, ganito yung gawin natin, ganito, ganyan. So, kailangan yun. Pero kung alam mong tama, kailangan initiate na. Gagawin natin ito, dapat
may papaliwanag natin sa kanila ano yung reason, bakit natin pinapagawa. Kasi baka sabihin nila, nagtatrabaho na. Kasi ganyan ang mga security, normal na po talaga yan, nature na yan. Yung trabaho na naman, ang dami-daming alam. Yan, hindi naman rin napakadaming alam. Sobrang galing, mga ganyan terms. So, maintindihan natin, huwag natin papansinin or saswakan nyo yung mga ganong ano nila. Sinarinig ako, marami akong narinig, pero hindi ko ini-ignore ko lang. Sabi nga, di ba, pag ang puno mabunga talagang binabato yan. So, kailangan normal lang nila at ipapaliwanag natin sa kanila. Bakit, anong dahilan? Ano yung reason? Bakit natin gagawin ito? Ito hindi ito para pagurin tayo. Ang point nito is, ma-preserve natin yung safety and security nung area na binabatayan. Kasi in return, pag nakaproblema po yan, sino magbabayad yan? Pagka negligence sa security, syempre security. O, imagine mo yung magbabayad ka ng tigano, kakatasa kayo tig-1,000 ba? Malaking bagay po yan. Yun nga lang 50. 100 ang hirap magbitaw di po ba? Yung pa kayang 1,000 na o more than 1,000. So, para natin ma-safety yun, naiwasan natin, kailangan po talaga binubusisi natin lahat ng transaction sa area natin para makiiwas tayo sa anumang any eventualities sa mga area po natin. So yun po, sa mga bagong officer, ayaw po, nakatulong po yung plan natin ito sa mga bagong officer dyan sa mga area ninyo. Kailangan lang po talaga patience lang po. Tapos, huwag tayong masyadong kung aging pinanggalingan, adjust laging adjust lang. Ito bago to. So, simulan. Siguro for how many months lang yan, okay na yan. Minsan taon talaga. Ako sa mga area ko, minsan talagang halos taon ko na ayos talaga yan. Bago ko talaga na nagkaroon ako ng tinatawag na guidelines or format or system doon. So, dapat may sistema po talaga. Gagawin ng sistema yung area ninyo para mapadali ang trabaho. Kasi kung wala kang sinusunod na sistema, sige lang magulo po yan. Kailangan may sistema. Kailangan gagawa mo ng concept ganito dapat. Pero pag hiningi ako ng record, automatic yan. Kasi yung record ako na, nagawa ko na report, ako na yung record. Hingi ko lang, saglit lang yan. So yun ang kailangan may sistema. Kasi pag wala kang sistema, sobrang gulo po talaga yan. Hindi mo mapiperfect or hindi kayo makakaalis sa mga problema, sa mga violation kapag walang sistema. Dapat meron lahat. Talagang matrabaho, pero titingnan natin sa binagawa natin sobrang trabaho, maayos naman, scrutinize yan, at least yung outcome, yung product ng trabaho natin, okay kay client. So, ano mangyayari? Ganun yung kontrata, tuloy. Di ba? Ganun lang yun. Hinahanap natin trabaho So, maraming pong salamat. I hope po nakatulong po yung vlog natin na to. So, lagi pong ingat, especially sa mga officer natin. Talagang pasensya lang, haba rin ng busy sa mga tao natin. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.